Hi guys! Nandito kami sa park. Hi Daddy! So naglalaro sila si Sam doon sa may playground. After school, nag-aya siya magpunta dito sa playground. Here. So ito yung park na malapit sa bahay namin. Medyo makulimlim. Pero hindi siya ganun karaming. Pero hindi rin ganun karaming tao dito sa park kasi masyadong maraming or maganda yung weather. Magnanakaw na ibon. Wow. Naku, nuts yan. Meron silang allergy. Ang dami mo ng allergy dito. Sam! Leave it alone nga. Sam! Leave it alone. Sam! What do you want to say? You want to say anything? I want to say something. I want to say something. What's the I'd like to run in the park. Run? I said run in the park. Bye-bye. Bye-bye. What's your drink? Sito. Uh-huh. Sito. May Sam. Ayun siya. Yan na naman ang magnanakaw na ibon na nag-iintay ng nuts. Pag nalaman ng mga barkada mo yan, nandito na naman sila. Tan, tan, na, 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 na. So, kanina galing kami sa Service Canada. Kuha sana kami ng social insurance number ni Sam. Kasi, balak namin siyang i-apply sa RESP. So, yun yung educational savings plan ng mga bata dito sa Canada. So, there's for Quebec and then for federal. Kaso nga lang, ayun, mission failed kasi hindi nga siya pwede pang bigyan ng SIN because naka-permit pa lang kami. So, pwede lang daw makakuha na SIN ng bata is for permanent resident, citizen, or ang tawag dito? Or student permit. Pero hindi naman namin pwedeng kuhanan ng student permit si Sam dahil pag nagkaroon siya ng student permit at SIN number, ibig sabihin magtatrabaho na siya. So,
hindi pa namin siya pwedeng applyan. Ma-applyan pa lang pa namin siya ng RESP kapag na-PR na kami dito sa Canada. So, sana soon na yun. Mga next week. Charot. Mga next month. Charot. In Jesus' name. Mga next year sana. Para maumpisahan na namin yung RESP niya. Pero kami, ni Daddy naka-apply na kami sa RRSP for Retirement Savings Plan. So, yun. Sana nga na-apply na namin si Sam ng RESP kaso kailangan pa maghintay. So, ayun. Maganda rin kasing i-apply ang mga bata dito ng RESP. Kasi mapaghahandaan mo na yung college. Lalo na dito, napakamahal ang college. Hindi na yun sagot ng government. Pero pag in-applyan mo siya ng RESP, meron doon share ang government na sabi ng accountant or yung broker namin, may share yung government na ibibigay doon sa savings plan sa RSP nung bata. As long as i-withdraw mo yun sa maturity date niya, kung kailan na kailangan na talaga niya sa college. Pero kapag withdraw mo yun, let's say, before nung maturity date na nilagay mo, hindi yun kasama. Hindi, tatanggalin yun ng government yung mga share na nilagay nila doon. And then, magbabayad ka ng tax. Mabayaran mo yung tax kung magkano yung withdrawin mo doon. Same as sa RRSP din. Sa Retirement Savings Plan. So, yun lahat talaga yun. Yung RRSP na yan, sinasabi nila, maano mo na lang siya kapag retirement age mo na. And same dun sa RESP, which is the Educational Savings Plan. Kapag nag-college na siya. Kasi nga, hanggang ano naman dito, hanggang high school naman dito sa Canada. Meron ka makukuhang government school. Pwede mo siyang ipasok. Government school. So, yun. Sayang. Kayo ba? Ano bang mga nandito sa Canada? Nakapag-apply na ba kayo ng RRSP and RESP for the children? So, ayun. Share tayo dito ng mga thoughts natin. So, andito nga pala kami sa Montreal, Quebec, Canada. Yun. So, dito, yung pinaka-French speaking province ng Canada. And required ka talaga matuto ng French. Kasi everything dito, lahat ng mga signage, TV commercial, TVM, even kapag tumawag ka sa government agency, French talaga ang option. So, kailangan mong umintindi kahit paano. So, sa mga nandito rin sa Montreal, kamusta kayo dyan? And mag-share tayo ng mga thoughts and experiences natin dito sa Montreal, Quebec, Canada. See you on our next vlog. Bye-bye!